niya dito, Jesus Palsis. Sabi ni Tweety Bird, no? After General Pokis, si General Pokis, kung matandaan nyo mga kababayan, di ba? Kung matandaan nyo mga boss chief sir, yun, nagngangangal-ngal, nakaposas, nakaganon yung kamay. Di po ba? Nakaganon yung kamay ni Pokis. Nagngangangal-ngal at hindi daw siya sumisigaw noong pagpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw siya sumisigaw doon sa paghimok ng mga kasundaluhan, mga bossing, na magbaklas ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, rinig na rinig ho natin doon sa mismong video niya na talagang sabi niya, hinihimok niya na magtanggal ng suporta kay Presidente Marcos. Sabi ni Tweety Bird, after ni General Pokis, susunod na din lalabas mga warrant or charges for inciting to sedition ni na Mike Defensor. Mike Defensor, oo, minsan meron akong mga naririnig na mga, alam nyo, malapit sa inciting to sedition na mga pinagsasasabi ni Mike Defensor. Lalo na ho, yung lumabas siya, 'di ba? Lalo na ho nung with matching, sino ba yung niya, yung nagtatago? Yung nagtatago na surprise na nila, surprise na tawag doon? Yung nagtatago ngayon. Nakalimutan ko na, ang bilis makalimutan ng pangalan. Yung surprise na nagtatago. Si Gutesa, yun, naalala ko na. Si Gutesa. Ang dami kong narinig na maaaring makasuhan ng inciting to sedition kay Mike Defensor. Sama mo na yung kasama daw siya doon sa gumawa nung sulat o liham, 'di ba? Ni Gutesa, sama mo na 'yan. Kay Kiko Barsaga, madami naman talaga ito eh. Ito ho, mga kababayan, magbilang kayo ng mga siguro 1 buwan pa, 2 buwan, biglang maglalabasan ho ang kaso nitong si Kiko Barsaga, mga bossing. Bakit to? Yung kaso doon sa Forbes Park, tingin ko hindi pa lalagpasin yan nung mga nakatira doon sa Forbes Park. Talagang tutuluyan yan kahit papaano ng mga taga Forbes Park. Biruin mo ba naman, nananahimik yung kanilang lugar doon, no? Ang ayos-ayos, ang tahi-tahimik. Aba, sabihin ba naman na itinatago daw ng mga magnanakaw yung mga kapwa nila magnanakaw? Ikaw ba, kung ikaw nakatira ka doon sa loob ng Forbes Park, hahayaan mo na sinasabi yung mga ganon? Hahayaan mo na pagbibintangan ka na nagtatago ka ng mga magnanakaw at tawagin ka mga magnanakaw? Isa yan sa mga nakikita kong magiging kaso ni Kiko Barsaga at yung marami pang iba na puro hula-hula niya lang ho, mga bossing. Sumunod, Chavit Singson naman. Si Chavit alam na naman natin ang lakaran niyan 'Di ba? Sabi ko nga ho sa inyo, paulit-ulit tayo. Katukin mo yung bahay ni Chavit Singson ng 3:00, 4:00 ng madaling araw, panigurado gigising yan para magpa-interview. Kasi nga ho, nalalapit na. Nalalapit na ang katapusan at mukhang makukulong na po talaga dahil nga doon sa mga pagkakadawit. No, si Chavit may sinasabi pa, si Bongbong Marcos, meron akong mga ebidensya diyan kay Bongbong Marcos. Meron niya si Bongbong Marcos na plunder, etc., etc. Natawa pa ako. Sabi pa ni Chavit, hindi ko na sana ilalabas ito Pero yung tipo bang parang, wala, dinadamay ako ni Marcos ni Bongbong Marcos. Ilalabas ko na lang. Yung tipong ganun ni Chavit Singson, mga kababayan, minsan matatawa ka na lang Kaya mga nag-iingayan yan, no? Dahil yung mga sinusuportahan nila, dahil po yung mga, ay nako, yung mga idol nila, yun po yung mga mas malapit doon sa sinasabing bago magpasko ay makukulong. Although hindi po natupad o nangyari yung bago magpasko makukulong. Pero ho, mga bossing, eto pa din, tuloy pa din ho, no? Huli man ay may hahabol din. At mga kababayan, eto na nga ang ICI. Isa-isa nang may mga iniimbita. Isa-isa nang may mga kakasuhan. No?
Pero dito muna tayo sa sedisyon. Etong mga tao na 'to, meron pang mga madadagdag dito tingin ko, 'no? Kung maalala niyo ho mga kababayan, yung unang mga parali nila doon sa EDSA, meron pang mga sumisigaw na ano yung sinisigaw nung isa, meron pang, yung magkakagulo, meron pang nalalamang magkakagulo, meron pang nalalaman na, manggugulo, 'di ba? Lahat ho 'yan mga boss chipamo, sir. Nagtataka ho ako sa kanila. 'No, ang ayos-ayos ng presidente natin. Eto, kitang-kita sa mga mata natin at malinaw naman sa mga pag-iisip natin mga boss chipamo, sir, na si Pangulong Bongbong Marcos ay gustong sugpuin ang korapsyon sa ating bayan. Pero nagtataka ako sa kanila, hanggang ngayon hindi nila makita 'yun or talagang ayaw lang talaga nilang makita. Ano, dahil baka ho siguro mga bayad. Kaya dinededma nila yung mga magagandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Dennis, Sanes, naglaho si Boy Lighter, na-salvage na, ng sinong Boy Lighter? Sino ba si Boy Lighter? Nakalimutan ko na, eh. Yan ba si Topacio? Yung yung sisindihan yung kandila, magmamarcha, papunta doon sa Malacanang. Tapos ang sabi ni Topacio, eh, sisindihan lang naman po yung kandila. Yung mga style niyang mga yan, mga bossing, naku, 'no, gustong guluhin po talaga ang ating bayan. Sabi ni David Saludo, "Oh, Idol Mark, dapat makasuhan at makulong na, mga lahi at senador ni Sara Duterte, Sayad, pati grupo na tiwali ng mga aso at ng mga dutae, sabit ko si Poki, si Dado, si Chi, si Joel, Bato, Bongo, Bilyar, salot sa bansa natin 'yan." Sabi ho, mga kababayan. Pero yang mga 'yan ho, ang sasabihin lang nila, "Naku po, eto na, sinisikil na ang karapatan namin." Ganyan lang ho sasabihin niyan, "Hinahadlangan na ang karapatan naming magpahayag." Pero ang totoo ho mga kababayan, yung mga pagpapahayag nila puros kasinungalingan at puros pagpapabagsak po sa ating gobyerno. Kaya kung eto yung, pinapakita o yung tinwit nung Tweety Bird nitong si Jesus Palsis ho mga kababayan, sana magkatotoo. Sana lahat ng ito, eh, makasuhan, 'no? Tapos saka natin isasampal sa kanila yung mga ebidensya natin, yung mga bidyong mga nakukuha, yung mga pinagsasasabi nila na hinihimok ang ating mga kababayan, hinihimok ang ating mga kasundaluhan para magtanggal ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Sonia Darnayla, kung may warrant of arrest na si Bato, bakit di man lang makita? Ano ang ginagawa ng intelligence officers, 'no? Eh, naku, mamaya natin pag-uusapan yang kay Bato, 'no? Kayo naman kasi lagi kayong bato, bato, bato.